Sa isang maliit at liblib na baryo sa Bukirin, may isang matandang batis na itinuturing na pinagmumulan ng mga kwento at alamat. Ang batis na ito, bagaman tahimik at maligaya sa unang tingin, ay may madilim na lihim na tumatak sa kasaysayan ng buong baryo. Ang mga matatanda ay nagsasabing kapag dumaan ka sa batis sa kabilugan ng buwan, maririnig mo ang mga tinig ng mga nawawalang kaluluwa na hinatak ng mga aswang. Ang baryo ng Sampaloc ay tahimik na puok na matatagpuan sa layong ilang kilometro mula sa kabayanan. Sa araw, ito ay parang karaniwang pamumuhay ng mga magsasaka, ngunit kapag sumapit ang dilim, nagiging ibang mundo na ito. Ang mga bata ay pinagbabawalang maglaro sa paligid ng batis, at ang mga matatanda ay pinipilit itago ang mga kwento ng mga misteryosong pangyayari sa gabi. May isang gabi na ang isang batang nagngangalang Luis, na anak ng isang albularyo, ay nagdesisyong alamin ang lihim na bumabalot sa batis na ito. Si Luis ay hindi katulad ng ibang bata sa baryo. Siya ay laging maaga sa pagtuklas ng mga bagay at hindi natatakot sa mga kwento ng aswang na madalas marinig mula sa mga matatanda. Ngunit ang isang gabi ng kabilugan ng buwan ay magbibigay sa kanya ng isang kwento na hindi niya malilimutan. Ang unang kwento na narinig niya ay mula kay Lola Iska, ang pinakamatandang tao sa baryo. Si Lola Iska ay madalas magkwento ng mga bagay na nangyari noong kabataan niya. Siya ay isang dating albularyo at saksi sa maraming kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang si Luis ay nagpapahinga sa bahay ng lola niya, tinanong siya ni Lola Iska tungkol sa batis. Ayon sa kanya, may isang kasunduan na ginawa ang mga tao sa baryo at mga nilalang mula sa kabubatan. Kapag ang batis ay hindi binantayan ng mga albularyo, ang mga aswang ay magbabalik at muling magkakaroon ng kapangyarihan. Luis, sabi ni Lola Iska, ang batis na yon ay hindi ordinaryo. Hindi lang tubig ang dumadaloy dito. Ito ay isang daan na nag-ugnay sa ating mundo at sa kaharian ng dilim. Maraming taon na ang nakaraan, ang mga aswang ay ginugol ang kanilang lakas sa batis na ito. Tinutukoy ni Lola Iska ang isang kwento na nagsimula noong panahon ng kaguluhan sa baryo. Ayon sa alamat, may isang batang babae na nagngangalang Maria na nawawala sa bawat kabilugan ng buwan. Si Maria, na isang maganda at masayahing dalaga, ay paborito ng mga tao sa baryo. Ngunit sa tuwing siya ay dumadaan malapit sa batis, nawawala siya ng walang paliwanag. Minsan ay may mga nagsasabing naririnig nila ang kanyang tinig mula sa kabila ng batis, ngunit kapag tinanong siya, wala siyang maalala. Habang patuloy ang mga misteryosong pangyayari, dumating ang isang gabi na ang buong baryo ay nagising sa malalakas na sigaw. Isang batang lalaki na nagngangalang Antonio ang nawala sa tabi ng batis, at ang mga tao ay naniniwala na siya ay kinuha ng mga aswang. Nagdulot ito ng matinding takot sa buong baryo. Ang mga matatanda ay nagsimula ng magtago at magtipon sa bahay ni Lola Iska upang magtulungan. Dahil sa pagkawala ni Antonio at ng iba pang mga tao, nagsimula na ang mga tao sa baryo na magduda sa kanilang kaligtasan. Ang ilang matatanda ay nagkwento na ang batis ay isang getaway para sa mga nilalang ng dilim at ang mga albularyo lamang ang may kakayahang magtanggol sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang nakakaalam kung paano at kailan nagsimula ang sumpa ng batis. Isang gabi, nagpasya si Luis na sumunod sa mga yapak ng mga matatanda. Alam niya na may isang bagay na hindi nila sinasabi, at nararamdaman niyang siya ang magsisilbing susunod na tagapagligtas ng baryo. Kinuha niya ang ilang gamit na iniwan ng kanyang ama, isang matandang libro ng mga ritual at mga halamang gamot. Tumuloy siya patungo sa batis nang walang kaalam-alam sa matinding panganib na nag-aabang sa kanya. Habang naglalakad siya papuntang batis, naramdaman niyang malamig ang hangin, at ang mga puno sa paligid ay tila naglalaman ng mga mata na nagmamasid sa kanya. Nang makarating siya sa batis, napansin niyang ang tubig ay may kakaibang amoy, at ang dilim ay tila mas matindi sa mga oras na yon. Ipinagpatuloy ni Luis ang kanyang paglalakad at naramdaman niya na ang tinig ni Maria ay muling sumasalubong sa hangin. Ang batis na ito ay may malupit na lihim, Luis, ang boses ng isang matandang albularyo na narinig niya mula sa likuran. Agad niyang tiningnan ang paligid, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos ng gabing iyon sa batis, nagsimulang magbago ang pananaw ni Luis sa kanyang paligid. Habang siya ay naglalakad pa uwi, ang mga tinig na kanyang narinig sa batis ay tila nagpapakilala ng isang lihim na matagal nang itinatago sa kanya ng kanyang pamilya. Ang matandang albularyo na nakita niya sa dilim ng gabi ay mayroong mga kasaysayan na walang ibang nakakaalam.
Kailangan niyang tuklasin ang mga ito upang mas maprotektahan ang baryo at malaman kung paano niya matutulungan ang mga taong patuloy na kinikilala ang Batis bilang isang lugar ng kasamaan. Kinabukasan, si Luis ay nagpunta sa bahay ng kanyang lola, si Lola Iska, upang magtanong tungkol sa nakaraan at mga lihim ng mga albularyo. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang ang matandang albularyo ay abala sa kanyang mga halaman. Ngunit sa kabila ng abalang iyon, ang matanda ay napansin ang seryosong ekspresyon ni Luis. Ipinakita niya kay Lola Iska ang mga bagay na nakuha niya mula sa batis, isang piraso ng tela na may mga kakaibang simbolo at ilang buto ng hayop na may itim na gasgas sa mga gilid. Tinanong ni Luis ang matanda kung anong ibig sabihin ng mga ito. Ang mga simbolo na iyan, Luis, ay mga sinaunang tanda na ginagamit ng mga aswang upang makuha ang kanilang kapangyarihan, sabi ni Lola Iska. Ito ay isang bahagi ng ritual na nagsimula pa noong mga unang panahon. Hindi mo dapat ipagsabi ang tungkol sa mga ito sa kahit kanino. Ang batis na tinutukoy ko sa iyo ay hindi lamang isang ordinaryong lugar, ito ay isang pinto patungo sa mas malalim na kasamaan. Matapos ang pag-uusap, niyaya ni Lola Iska si Luis na sumama sa isang paglalakbay upang matutunan ang mga lihim na itinagong sa kanilang pamilya. Sabi niya, may isang bagay na itinago sa mga lumang kasulatan ng iyong ama, Luis. Nasa iyo na ang panahon upang malaman ito. Pumunta sila sa isang lihim na silid sa likod ng bahay ng Lola, kung saan naroroon ang mga sinaunang kasulatan. Ipinakita ni Lola Iska ang isang maitim at matandang libro na tinatawag na Akda ng Liwanag at Dilim. Isinumpa ni Luis na hindi niya ipagsasabi kaninuman ang nilalaman ng libro. Binuksan ni Lola Iska ang aklat at itinuro ang isang pahina na may mga misteryosong simbolo at isang mapa. Mahalaga ang mapang ito, Luis. Ito ay magdadala sa iyo sa pinagmulan ng lahat ng kasamaan na naninirahan sa ating baryo. Ipinakita sa mapa ang mga lugar kung saan nagtataglay ng lakas ang mga aswang. Sa bawat kabilugan ng buwan, ang lakas ng mga nilalang na ito ay lumalakas, at ang batis ang pangunahing pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan. Habang tinitingnan ni Luis ang mapa, napansin niya ang ilang mga marka na tumutukoy sa mga lugar sa paligid ng baryo. Lahat ng mga marka na ito ay naugnay sa batis at mga lugar na may mga kwento ng mga nawawalang tao. Ang batis, Luis, ay isang pinto patungo sa isang ibang mundo, isang kaharian ng dilim, sabi ni Lola Iska. At sa bawat taon, ang pinto ay nagiging mas malakas. Ang mga albularyo ay nagsimula ng mga ritual upang hadlangan ang pagpasok ng mga nilalang ng dilim, ngunit sa bawat siglong lumilipas, ang kapangyarihan nila ay tumatagal. Kung ganon, tanong ni Luis, paano ko mapipigilan ang mga aswang mula sa pagbabalik? Ang sagot ay nasa ritual ng bawang at asin, sagot ni Lola Iska. Ngunit hindi ito ganon kadali, Luis. Kailangan mo ng sapat na lakas at tamang oras upang magsagawa ng ritual. Ang unang hakbang ay matutunan ang mga sinaunang pamamaraan na itinuro ng iyong ama. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, iniwan ni Luis ang bahay ng lola niya na may mabigat na pakiramdam. Alam niyang ang lahat ng ito ay isang pagsubok para sa kanya, isang pagsubok na magbibigay ng kaligtasan o magdadala sa kanya sa kapahamakan. Bawat hakbang na kanyang tatahakin ay magdadala sa kanya sa mas malalim na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng kanilang baryo, pati na rin ang lihim ng batis na matagal nang naging sanhi ng takot at misteryo. Sa kanyang pag-uwi, inisip ni Luis na ang mga susunod na araw ay magdadala sa kanya ng mga sagot na matagal nang hinihintay. Ngunit alam niyang hindi pa siya handa sa lahat ng ito, hindi pa siya handa sa malupit na pagsubok na mag-aantay sa kanya sa kabila ng dilim ng batis. Matapos ang ilang linggong paghahanda at pag-aaral ng mga sinaunang ritual at mga lihim na itinagong sa kanilang pamilya, napansin ni Luis na nagsimula na namang magbago ang kalagayan ng baryo. Ang mga matatanda ay nagsimulang magtago at ang mga kabataan ay iniwasan ang mga lugar na dati tinutuklasan. Isang hindi maipaliwanag na takot ang naglalakbay sa hangin, at ang mga tao ay nagiging mas alerhiyado sa paligid ng batis. Si Luis ay hindi na makapag-antay pa. Gabi-gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, siya ay nagmamasid mula sa bintana ng kanilang bahay. Pakiramdam niya, may mga mata na nagmamasid sa kanya, mga mata na tila sumusubok siyang patahimikin, alisin sa kanyang landas. Ang batis na dati isang tahimik na puok ay nagsimulang magbago, ang hangin ay malamig at ang mga puno sa paligid ay tila may kakaibang galaw. Alam niyang may mali at hindi na siya pwedeng maghintay pa. Isang gabi, sa kabilugan ng buwan, napansin ni Luis ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa kabila ng batis.
Sa kanyang paglalakad patungo roon, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan. Ang hangin ay dumadami, at sa bawat hakbang, may naririnig siyang mga mahihinang tinig na tila lumalapit. Ang mga tinig na ito ay hindi niya alam kung saan nagmumula, ngunit alam niyang hindi ito ordinaryo. Habang siya ay papalapit sa batis, bigla siyang nakaramdam ng matinding pag-ikot sa kanyang tiyan. Ang mga puno sa paligid ay nagising, at ang kanilang mga anino ay nagbabalik sa kanyang mga mata, ang mga lihim na matagal nang itinago. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang babae, nakatayo sa gitna ng batis, ang kanyang mata ay kumikislap ng dilim, at ang kanyang itsura ay pawang isang nilalang mula sa ibang mundo. Siya ay si Maria, ang batang nawawala sa mga kwento ng mga matatanda. Ang babae ay tumingin kay Luis at nagsalita sa isang mahihinang boses, "Luis, ikaw na ba ang maghahatid sa amin ng dilim?" Ang mga salitang iyon ay parang isang sumpa, at bago pa siya makasagot, napansin niyang ang mga mata ng babae ay nagsimulang magbago, naging mapanlinlang at nakakatakot. Si Maria ay isang aswang na matagal nang naninirahan sa batis. Minsan, siya ay isang maganda at inosenteng bata, ngunit ang kagustuhan ng mga nilalang mula sa dilim ay naging dahilan upang siya ay mapasama sa kanila. Ang kanyang kaluluwa ay nais niyang maghiganti sa mga taong iniwan siya, at ngayon, ginagamit niya ang batis upang kunin ang lakas ng mga tao sa baryo. Siya ay isang bahagi na ng nakatagong kasunduan ng dilim at liwanag. Mabilis na lumapit si Maria kay Luis, ngunit siya ay tumigil saglit at nagbigay daan sa isang matinding tunog. Ang tunog ay galing sa isang malalim na bahagi ng kagubatan, ang mga aswang ay nagsisimula ng magtipon. Mabilis niyang napansin ang mga anyo ng ibang nilalang sa dilim na naglalakad patungo sa batis. Ang mga aswang, na may mga pangil at pakpak, ay nagsimula ng maglakbay mula sa mga liblib na lugar. Hindi na makapaghintay si Luis. Kailangan niyang gawin ang ritual na itinuro sa kanya ng kanyang lola, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Ang batis na ito ay puno ng kapangyarihan, at ang mga aswang na naroroon ay hindi basta-basta matatalo. Sa isang iglap, ang matandang libro na iniwan ng kanyang ama ay binuksan ni Luis, at nagsimulang magdasal ng malakas na dasal na sinamahan ng mga halamang gamot at bawang na itinaglay niya sa kanyang bag habang patuloy na umaabot sa kanya ang mga nilalang ng dilim. Si Luis ay hindi tumigil sa kanyang dasal. Ang mga aswang ay lumapit na, ngunit bago pa nila siya maagaw, isang malakas na liwanag ang sumik mula sa batis. Ang liwanag na ito ay tila isang proteksyon mula sa kanyang dasal, ngunit ang mga aswang ay patuloy na naglalapit, at ang kanilang lakas ay sumasabay sa hangin. Mabilis na umalis si Luis at nagtakbong bumalik sa kanyang bahay. Sa kanyang utak, paulit-ulit ang tanong, ano ang mga susunod na hakbang? Ang unang atake ng mga aswang ay hindi pa natatapos, at alam niyang ang mga nilalang na ito ay muling babalik, mas malakas at mas mapanganib. Hindi pa siya handa, ngunit wala nang atrasan. Ang lihim ng batis ay nagsimula ng magbukas, at ang takot na tinatago ng mga tao ay malapit ng maging ganap na katotohanan. Habang si Luis ay nagmamadali pabalik sa kanyang bahay, ramdam na ramdam niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ang mga aswang ay nagtataglay ng matinding lakas, at kahit na ang kanyang dasal at ritual ay nagbigay ng pansamantalang proteksyon, alam niyang hindi iyon sapat upang pigilan ang kanilang pagbalik. Hindi lang ang batis ang siyang magiging mapanganib, kundi pati na rin ang buong baryo kung hindi siya makakahanap ng tamang solusyon. Pagdating sa bahay, agad niyang pinuntahan ang matandang aklat ng kanyang ama. Ito na ang tanging gabay na mayroon siya sa harap ng ganitong uri ng panganib. Isang gabing iyon, habang ang buong baryo ay natutulog, muling binuksan ni Luis ang aklat upang maghanap ng karagdagang kaalaman. Hindi na siya makapaghintay na mapigilan ang mga aswang at protektahan ang mga tao sa baryo. Habang siya ay nagbabasa ng mga sinaunang teksto, napansin niya ang isang pahina na nagsasaad ng isang matandang ritual, isang seremonya na tinatawag na pag-aalay ng liwanag. Ayon sa aklat, ang ritual na ito ay ginagamit ng mga albularyo at mga tagapagtanggol ng baryo upang masupil ang kapangyarihan ng mga aswang. Ngunit ang seremonya ay hindi madaling gawin, ito ay nangangailangan ng matinding lakas, pag-ingat, at mga bihasang albularyo upang maisagawa ito ng tama. Ang ritual ng pag-aalay ng liwanag ay hindi lang basta dasal at seremonya, ito ay isang proseso ng pagbabalik ng kapangyarihan sa liwanag, at hindi lamang mga halamang gamot o amulets ang gagamitin, kundi pati ang mga sinaunang kahoy, tubig mula sa sagradong batis, at ang sakripisyo ng isang tunay na tagapagtanggol. Tinutukoy ng ritual na ito ang isang pinakamahalagang bahagi, ang pagbabalik ng balanseng enerhiya ng mundo.
Ang mga aswang ay mga nilalang na gumagamit ng kasamaan upang makuha ang kanilang lakas, at sa pamamagitan ng ritual na ito, maaaring tanggalin ang kanilang kontrol at ibalik ang kapangyarihan sa liwanag. Ang problema ay hindi ito isang simpleng ritual na maaaring gawin ng isang tao lamang. Kinakailangan ang tulong ng iba pang mga albularyo upang magsagawa ng seremonya ng ganito kalaki ang sakripisyo. Dahil ang ritual ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa mga sinaunang kasanayan at pananampalataya, tanging ang mga may sapat na karanasan lamang ang maaaring magtulungan upang makamit ang tagumpay. Sa mga susunod na araw, naghanap si Luis ng mga albularyo at manghuhula sa iba pang mga baryo at lugar upang magtanong ukol sa ritual. Nais niyang matutunan ang mga huling bahagi ng seremonya at alamin kung paano ito magiging matagumpay. Ang kanyang unang hakbang ay ang paghanap kay Tatay Hugo, isang matandang albularyo na kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa mga sinaunang ritual. Si Tatay Hugo ay isang matandang lalaki na hindi na gaanong nakakalabas ng kanyang bahay. Siya ay may napakatagal na kasaysayan bilang isang albularyo, at ang mga kwento tungkol sa kanyang mga nagawang tagumpay laban sa mga aswang ay kumakalat sa buong rehiyon. Nang dumating si Luis sa bahay ni Tatay Hugo, ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari sa batis at ang mga aswang na nagsimulang muling magpakita. Kung ikaw ay naghanap ng paraan upang labanan ang dilim, Luis, ikaw ay dumaan sa tamang landas, sabi ni Tatay Hugo. Ngunit kailangan mong maghanda. Hindi lang lakas ng loob ang kailangan, kundi pati ang purong puso at pananampalataya. Tinutukoy ni Tatay Hugo ang mga sinaunang kagamitan na ginagamit sa ritual, mga sagradong kahoy mula sa mga punong kahoy sa kabubatan, tubig mula sa isang malinis na batis na matatagpuan sa gitna ng gubat, at mga halamang gamot na tanging ang mga bihasang albularyo lamang ang makikilala. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang bahagi ng ritual ay ang sakripisyo ng buhay ng isang albularyo o tagapagtanggol. Ang albularyo na magsasagawa ng ritual ay kailangang magbigay ng isang sakripisyo, Luis, paliwanag ni Tatay Hugo. Hindi ito isang madaling bagay, ngunit kung hindi mo ito gagawin, wala tayong magagawa upang pigilan ang mga aswang. Si Luis, bagaman natatakot, ay nagpasya. Siya ay magpapakasakit at magsasakripisyo para sa kapakanan ng kanyang baryo. Nagpasya siya na sumama kay Tatay Hugo at maghanap ng mga kinakailangang kagamitan para sa ritual. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula silang maglakbay patungo sa mga lugar ng kabubatan at batis upang maghanap ng mga kahoy, halamang gamot at tubig na kinakailangan. Habang patuloy ang kanilang paghahanap, naramdaman ni Luis ang matinding pag-aalala. Ang mga aswang ay patuloy na dumadami, at ang bawat araw na lumilipas ay nagiging mas mapanganib para sa kanila. Alam niyang ang panahon ay hindi pwedeng sayangin. Kailangan niyang mabilisang maghanda upang magsagawa ng ritual at magtagumpay laban sa mga nilalang ng dilim. Matapos ang ilang linggo ng paghahanda, natapos na ni Luis at Tatay Hugo ang lahat ng mga kinakailangang kagamitan para sa ritual. Naglakbay sila sa mga malalayong lugar, naghanap ng mga sagradong kahoy mula sa mga punong matagal ng buhay sa gitna ng kabubatan, at kumuha ng tubig mula sa isang malalim na batis sa bundok. Ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay tila pinalakas ng kanilang pananampalataya at pagsasakripisyo. Sa bawat paglalakbay, ipinagdasal nila ang kanilang mga hakbang, umaasang magtagumpay sa laban sa dilim. Habang nagbabalik sila mula sa kanilang paglalakbay, isang pakiramdam ng takot ang naglalaro sa kanilang mga isipan. Ang mga aswang ay patuloy na nagpapakita sa baryo, at ang gabi ng ritual ay papalapit na. Alam ni Luis na ang bawat hakbang na kanilang gagawin ay magbibigay ng takot, ngunit sa kabila ng lahat, nagsimula na siyang magtiwala sa sarili at sa kanyang misyon. Ang araw bago ang itinakdang gabi ng ritual, nagdao si Luis ng isang pagpupulong kasama ang mga nakatatandang albularyo sa baryo. Dito, pinag-usapan nila ang bawat hakbang ng ritual at ang mga posibleng panganib na maaaring mangyari. Si Tatay Hugo ang nagsilbing pinuno ng seremonya, ngunit si Luis ay may mahalagang papel sa buong proseso. Siya ang magdadala ng mga gamit, magsasagawa ng mga dasal, at maghahayag ng lakas ng liwanag sa pamamagitan ng mga sagradong kasangkapan na kanilang nakalap. Sa huling gabing iyon, bago magsimula ang ritual, nagtipon ang buong baryo sa isang lugar malapit sa batis. Ang mga tao ay nagdasal, nagsindi ng mga kandila, at nagbigay galang sa kanilang mga ninuno na matagal nang nagbuwis ng buhay upang protektahan ang kanilang komunidad mula sa mga nilalang ng dilim. Habang tumataas ang buwan sa langit, naramdaman ni Luis ang pagnanais ng bawat isa na magsanib puwersa upang tapusin ang mga pagsubok na ito.
Sa madilim na gabi, nagsimula na ang ritual. Si Tatay Hugo at ang mga albularyo ay nagsimulang magsagawa ng mga sinaunang hakbang ng seremonya. Ang hangin ay tila humihina kasama nila at ang paligid ay napuno ng matinding enerhiya. Sa gitna ng ritual, si Luis ay nakatayo sa tabi ng batis, hawak ang mga kagamitan at nagdasal ng taimtim. Ang mga halamang gamot at bawang ay inilagay sa mga sagradong kahoy, at ang tubig mula sa batis ay itinapon bilang simbolo ng pagbabalik ng liwanag sa dilim. Habang sila ay nagsasagawa ng ritual, naramdaman ni Luis ang isang kakaibang puwersa na umaabot mula sa kabila ng batis. Ang mga mata ng mga aswang ay nagsimulang magningning sa dilim at ang kanilang mga anino ay nagsimulang maglakbay patungo sa lugar ng ritual. Alam ni Luis na ang laban ay hindi pa tapos, ito ay isang pagsubok na tanging ang malakas na pananampalataya at pagkakaisa ng buong komunidad ang makakapagtagumpay. Patuloy lang tayo, Luis, sabi ni Tatay Hugo, na may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Ang liwanag ay magwawagi. Ipagpatuloy natin ang ritual. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang pinakamahalagang bahagi ng seremonya. Si Luis ay nagsimulang magdasal ng mga sinaunang salita na walang ibang nakakaalam. Ang bawat salita ay naglalaman ng kapangyarihan ng liwanag, at bawat dasal ay nagsasakripisyo ng isang bahagi ng kanilang kaluluwa upang mapawi ang dilim. Ang mga aswang, na nagsimulang magtipon sa paligid ng batis, ay nagpakita ng galit at puot, ngunit hindi nila alam na ang kanilang kapangyarihan ay nauurong ng mga kasamang dasal. Habang ang hangin ay nagiging mas malamig at ang buwan ay patuloy na nagliliwanag sa kalangitan, naramdaman ni Luis ang pagtaas ng enerhiya. Ang mga aswang ay nagsimulang mag-angat ng kanilang mga pakpak, ngunit hindi nila kayang labanan ang lakas ng ritual na isinasagawa. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang sumik mula sa batis, at ang mga aswang ay nagsimulang umatras, tila nawawala sa dilim. Ang ritual ay nagtagumpay, ang dilim ay natabunan ng liwanag, at ang mga aswang ay napalayas mula sa kanilang teritoryo. Ang baryo ay muling ligtas, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Alam ni Luis na may mga aswang pang nagtatago sa mga anino, at patuloy nilang susubukan ang kanilang komunidad. Ngunit sa gabing iyon, natutunan ni Luis ang isang mahalagang aral, na ang tunay na lakas ng bawat isa ay nagmumula sa kanilang pananampalataya, pagkakaisa, at ang walang katapusang pagnanais na protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga unang araw pagkatapos ng matagumpay na ritual, ang baryo ay nagsimulang magbalik sa normal. Ang mga tao ay muling nakaramdam ng kapayapaan, at ang mga natatakot na kaluluwa ay nagsimulang magpaginhawa. Ang mga tao ay nagpasalamat sa kanilang kaligtasan at nagsagawa ng mga seremonya ng pasasalamat. Si Luis at Tatay Hugo, kasama ang mga albularyo, ay itinuring na mga bayani sa baryo. Ang kanilang determinasyon at tapang ay nagbigay ng bagong liwanag sa mga mata ng komunidad. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, hindi nawala ang isang malalim na pangamba sa puso ni Luis. Bagamat ang mga aswang ay napalayas mula sa kanilang teritoryo, may mga pakiramdam siyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga aswang, bagamat tinanggalan ng kanilang kapangyarihan, ay hindi nawawala sa mundo. Ang mga nilalang mula sa dilim ay patuloy na nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon upang magbalik. Sa isang gabi, habang ang buwan ay muling sumik sa kalangitan, naramdaman ni Luis ang isang kakaibang presensya sa paligid ng batis. Hindi ito tulad ng dati. Hindi na siya natatakot, ngunit ang kanyang pakiramdam ay nagsabi sa kanya na hindi pa tapos ang laban. Ang ritual ay nagbigay ng pansamantalang proteksyon, ngunit hindi nito ganap na tinapos ang mga plano ng mga aswang. Habang naglalakad siya patungo sa batis upang alamin ang nangyayari, nakatagpo siya ng isang matandang manghuhula na hindi pa kilala sa baryo. Ang matanda ay may mahabang puting buhok at mga mata na tila sumisilip sa kabila ng mga anino. May dala siyang isang lumang kahon na may mga sinaunang simbolo. Si Luis, ikaw ang binanggit sa mga salaysay ng mga matatanda, sabi ng matanda. Ang iyong lakas at tapang ay magdadala ng bagong pag-asa, ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman. Nagulat si Luis, ngunit iniwasan niyang magtanong ng agad. Ano po iyon, Lolo? Ang mga aswang ay hindi basta-basta umaalis. Hindi nila kayang magbitiw sa kapangyarihan na kanilang kinikilala. Ang kanilang lakas ay nananatili sa mga anino, at ang mga ritual na inyong isinagawa ay isang hakbang lamang sa mas mahirap na paglalakbay. Kung nais mong mapanatili ang kapayapaan, kailangan mong alamin ang kanilang pinagmulan. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang kwento.
Ang mga aswang ay hindi mga nilalang na ipinanganak mula sa mismong dilim, sila ay mga nilalang na nilikha ng mga sinaunang kasunduan, mga sakripisyo, at lihim na hindi na kayang palitan ng panahon. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay naglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga espiritu. Isang bahagi ng kanila ang tumanggi sa pagbabalik sa kanilang tunay na pinagmulan, kaya't nagpatuloy sila sa kanilang mga ginugol na taon ng paghihiganti. Ang mga aswang ay may isang pinuno, isang nilalang na hindi kayang makontrol. Ang matanda ay nagpatuloy, siya ay matatagpuan sa kabila ng batis, sa lugar na tinatawag nilang lihim na dako. Kung hindi mo siya matutuklasan at mapipigilan, magbabalik ang dilim. Napansin ni Luis ang sinseridad at takot sa mga mata ng matanda. Hindi ito ang mga pahayag ng isang baliw. Ang matandang manghuhula ay nagsabi na may isang nakatagong daan patungo sa lihim na dako, isang lugar kung saan ang pinakamalupit na aswang ay nagtataglay ng kapangyarihan upang muling makabalik at manghimasok sa buhay ng mga tao. Ang lihim na dako ay tinutulungan ng mga nilalang na hindi nakikita, at si Luis ay tanging may kakayahang magsagawa ng misyon upang mapigilan ang kanilang pagbalik. Sa gabing iyon, nagpasya si Luis na hindi na maaaring magpahinga. Binigyan siya ng matanda ng isang mapa at isang babala. Kapag napasok mo ang lugar ng lihim na dako, maghanda. Hindi lamang ang aswang ang makakalaban mo, kundi ang mga nilalang na matagal nang naghihintay sa tamang pagkakataon. Ang mga salitang ito ay sumagitsit sa kanyang isipan. Hindi lang ang mga aswang ang kalaban, kundi pati ang mga puwersa ng dilim na matagal nang nagtatago sa kanilang mundong hindi nakikita. Hindi niya alam kung ano ang maghihintay sa kanya, ngunit alam niyang wala nang atrasan. Kung hindi niya tutuklasin ang lihim na dako, magiging peligroso ang bawat hakbang ng komunidad. Sa mga sumunod na araw, hindi na makapagpigil si Luis. Ang mga sinabi ng matandang manghuhula ay nagsilbing gabay at ang mapa ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa misyon. Nag-isa siya sa kanyang lakbayin at iniwasan ang mga mata ng mga tao sa baryo. Alam niyang hindi nila maiintindihan ang panganib na kanyang tatahakin. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, nagsimula siyang maglakbay patungo sa lugar na tinatawag na lihim na dako. Ayon sa mapa, ang lihim na dako ay matatagpuan sa kabila ng isang malalim na kabubatan, kung saan hindi basta-basta makakapunta ang mga tao. Ang mga puno ay tila nagiging mas makapal habang siya ay papalapit, at ang hangin ay nagiging malamig at mabigat. Bawat hakbang ay puno ng kaba, ngunit hindi siya huminto. Alam niyang ang kinabukasan ng buong baryo ay nakasalalay sa kanyang tapang. Habang patuloy siyang naglalakad, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimula siyang maramdaman. Ang kagubatan ay tila nagmamasid, ang mga anino ay nagiging mas malalaking mga nilalang, at ang kanyang mga hakbang ay nagiging mas mabigat. Isang puwersa na hindi matukoy ang pinagmulan ay nagsimulang magdulot ng takot sa kanyang puso. Hindi ito ang mga aswang na dati niyang nakalaban. Ang nararamdaman niya ngayon ay mas malupit, mas matindi, at mas makapangyarihan. Pagkatapos ng ilang oras na maglakbay, napansin ni Luis ang isang malaking bato na nakaharang sa daan. Ang bato ay may mga ukit na hindi niya kayang basahin. Tila isang pinto, at sa loob ng mga ukit ay may mga simbolo na naugnay sa mga sinaunang ritual. Dito, natanto ni Luis na siya ay malapit na sa lihim na dako. Ang pinto ng bato ay nagsisilbing isang balakid na kailangang lampasan upang makapasok sa lugar ng pinakamalupit na mga nilalang ng dilim. Sa kabila ng takot at pangamba, nagdasal si Luis. Ang bawat salita ng kanyang dasal ay isang pangako sa kanyang sarili at sa kanyang komunidad na hindi siya bibitaw. Sa kanyang mga kamay, hawak ang isang amulet na ipinasa sa kanya ni Tatay Hugo bilang proteksyon, unti-unti niyang itinulak ang bato. Sa kabila ng mahirap na pagsubok, unti-unting gumalaw ang bato, at isang madilim na daan ang nagsimulang magbukas. Ang pasukan ay tila isang madilim na lagusan. Ang bawat hakbang na isinagawa ni Luis ay pawang nagdudulot ng kalabit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay tila nauurong sa bawat tunog na naririnig niya mula sa dilim. Walang ilaw na nagmumula sa kabila, tanging ang kanyang ilaw ng tapang at ang amulet na naglalabas ng isang malabong liwanag. Ang pagpasok ni Luis sa lihim na dako ay tila isang pagsubok ng kanyang lakas at pagnanasa para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Habang siya ay papasok sa mas malalim na bahagi ng lagusan, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang hangin ay nagiging mas malamig, ang mga anino ay kumikilos na parang buhay, at ang mga mata ng mga hindi nakikita ay nagsimulang sumisilip mula sa dilim. Biglang, isang malakas na alulong ang umabot sa kanyang pandinig.
ang tunog ay umaabot mula sa pinakamalalim na bahagi ng dako. Kasunod nito, isang napakabigat na anino ang naglabasan mula sa mga pader ng lagusan, at sa isang iglap, isang nilalang na may matinding kapangyarihan ang humarap kay Luis. Ang nilalang na ito ay hindi katulad ng mga aswang na nakalaban niya sa baryo. Siya ay isang matandang nilalang, may mga pangil at mahahabang kuko, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kulay pula. Ang mga pakpak ng nilalang ay parang malalaking anino, naglalabas ng matinding enerhiya at puwersa. Huwag kang magtangkang humarap sa akin, bata, ang nilalang ay bumulong, ang boses nito ay parang tunog ng mga bulalakaw na dumadaan sa kalangitan. Ako ang pinuno ng lahat ng aswang, at hindi mo kayang pigilan ang aming galit. Si Luis ay nagtipo ng lahat ng lakas at lakas ng loob. Alam niyang ang nilalang na ito ay hindi ordinaryo at hindi siya makakalaban gamit lamang ang tapang. Ngunit ang kanyang misyon ay malinaw, kailangan niyang mapigilan ang pagbalik ng mga nilalang na ito sa mundo ng mga tao. Hindi nagtagal, nagsimula ang pinakamalupit na laban ng kanyang buhay. Ang bawat atake ng nilalang ay naglalabas ng mga shockwaves na tumatagos sa mga pader ng lagusan, ngunit si Luis ay patuloy na lumaban. Ang kanyang amulet ay nagbigay ng liwanag sa bawat madilim na sulok, ngunit hindi pa rin sapat upang patumbahin ang kalaban. Habang lumalaban siya, naisip ni Luis na hindi siya magtatagumpay kung mag-iisa lamang. Ang bawat sakripisyo, ang bawat dasal ng mga tao sa baryo, at ang pagkakaisa ng komunidad ang magbibigay ng lakas upang tapusin ang laban. Patuloy siyang lumaban, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga mahal niya sa buhay at sa buong baryo. Habang ang laban sa nilalang ay patuloy na sumabog sa kabila ng dilim ng lihim na dako, si Luis ay nagsimulang mawalan ng lakas. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at pagod mula sa matinding labanan, ngunit ang kanyang diwa ay hindi nagpatinag. Ang nilalang na tinatawag na pinuno ng mga aswang ay patuloy na umatake, ang kanyang puwersa ay tumatagos sa bawat bahagi ng lagusan, at ang madilim na enerhiya na kanyang inilalabas ay tila nakakaapekto sa bawat kaluluwa na naroroon. Ngunit habang si Luis ay dumaranas ng matinding pagsubok, naalala niya ang mga salitang binitiwan ni Tatay Hugo bago siya umalis upang magsimula ng kanyang misyon. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng loob at sa pananampalataya sa ating misyon. Kapag ang buong komunidad ay nagkaisa, walang mas malakas pa kaysa rito. Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Luis na hindi niya kailangang labanan ang nilalang mag-isa. Ang mga albularyo at mga tao sa baryo, kahit na hindi nila nakikita ang laban, ay patuloy na nananalangin at nagsasakripisyo para sa kanya. Ang lakas ng kanilang kolektibong pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Sa isang matinding sandali, sumik ang liwanag mula sa kanyang amulet. Hindi ito ang karaniwang liwanag na nagmumula sa mga gamit na ginagamit nila sa ritual, kundi isang liwanag na tila dumaan mula sa kabila ng langit. Ang amulet, na ipinasa sa kanya ni Tatay Hugo, ay naging simbolo ng buo nilang pagkakaisa at pananampalataya. Ang liwanag na ito ay pinalakas ng bawat dasal, ng bawat sakripisyo ng mga tao sa baryo, at ng tapang ng kanyang puso. Ang nilalang, na bagamat napakalakas at puno ng galit, ay hindi nakatagal sa liwanag na bumangon mula sa amulet. Sa isang malakas na tunog, ang mga pakpak ng nilalang ay sumabog, at ang kanyang puwersa ay nagsimulang kumawala sa katawan. Ang mga anino na pinalakas niya ay naglaho, at ang lihim na dako ay napuno ng isang malalim na katahimikan. Hindi nagtagal, ang pinuno ng aswang ay bumagsak sa harap ni Luis, at ang mga huling anino na bumabalot sa paligid ay nagsimulang maglaho. Ngunit alam ni Luis na ang laban ay hindi pa tapos. Bagamat ang pinuno ng mga aswang ay natalo, may mga kasamahan itong natitira, at ang bawat isa sa kanila ay maaaring magbalik sa ibang pagkakataon. Bago umalis ang nilalang, bumulong ito sa kanyang tainga, hindi ito ang katapusan. Ang dilim ay laging babalik. Ang inyong liwanag ay maaaring magtagumpay ngayon, ngunit hindi ito magtatagal. Si Luis, bagamat nabulabog ng mga huling salitang iyon, ay nakaramdam ng isang hindi matitinag na lakas. Alam niyang ang laban ay hindi natapos sa isang gabi. Hindi ito isang simpleng misyon na tatapusin lang sa isang sigaw. Ang laban na ito ay magpapatuloy, ngunit natutunan niya na hindi siya nag-iisa. Dahil sa tagumpay, ang mga aswang ay natanggal mula sa kanilang kapangyarihan, at ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang maglaho sa buong kagubatan. Ang lihim na dako ay nagsimulang magbalik sa isang lugar ng liwanag. Ang mga puno ay muling tumubo ng mga bagong dahon, at ang hangin ay naging mas magaan. Pagbalik ni Luis sa baryo, sinalubong siya ng mga tao ng may galak at pasasalamat.
Pinuno ng kagalakan ang buong komunidad, ngunit hindi nila alam ang tunay na laki ng sakripisyo na naganap sa likod ng tagumpay. Si Luis ay nagbalik sa kanila, ngunit sa puso niya, alam niyang ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Ang liwanag na kanilang ipinagdasal ay patuloy na mag-aalab, ngunit kailangan nilang patuloy na magkaisa at magbantay. Si Luis, kasama ang mga albularyo, ay nagtakda ng bagong misyon. Ang bawat tao sa baryo ay magiging tagapag-ingat ng liwanag. At habang ang mga aswang ay maaaring magbalik sa ilang mga puok, hindi nila kayang magtagumpay laban sa isang komunidad na nagkakaisa, nagdarasal, at patuloy na ipinaglalaban ang liwanag.